Pagdating naman dito sa Magnolia Hotshots ay meron daw silang pinaplano ngayon pagdating do sa import nila. At base dito sa mga lumalabas na balita, baka daw itong Magnolia ay subukan ng i-buy out yung kontrata ni Tyler Bay na naglalaro sa ibayong dagat. So isa daw siya sa mga posible na kunin itong Magnolia na bagong import o rather returning import. Posible rin daw na itong si Rakocevic, yung dati nilang naglaro din sa kanila na maganda naman ang performance, baka yan daw ang subukan na i-acquire ng Magnolia. Ang talagang masasabi natin dito, itong Magnolia hindi napapayag. Sabi nga nila na mahuli na natutulog sa pansitan at talagang gagawin daw nila ang lahat para makakuha ng bagong import. Dahil ayaw nila na manatili na naman o magkaroon sila ng start na mabagal at magkasunod-sunod na yung kanilang talo. Dahil syempre alam naman natin, matindi ang pressure dito sa Magnolia. At iyan talaga yung iniintay ngayon ng marami dito sa Hotshots. Yung kanilang gagawin para masiguro na kapag sila ay naglaro talaga ay magiging solid yung kanilang import at talagang babagay dito sa kanilang sistema na patatakbuhin. Kaya nga itong si Omot naman, in fairness okay naman yung kanyang scoring, pero ang problema talaga hindi siya yung bagay do sa pinapatakbo at ginagamit ng Magnolia, at yan ang dahilan kung bakit siya ay malamang ay palitan na raw. So sa ngayon, itong si Coach L.A. Tenorio, si Alfrancis Chua at ang management ng Magnolia ay busy sa paghahanap ng posible na maging kapalit na import dito para kay Omot na more, sabi nga nila, more likely na isang inside player talaga, na yung talagang low post inside operator para sa Magnolia Hotshots. Samantala naman, nakita ninyo yung laban kagabi nitong Rain or Shine at ng TNT, kung saan natamaan itong si Bolbol, ditong si Luis Villegas, at nasugatan pa nga, nagkaroon ng boxer's cut. Pero ito namang mas matindi yung nangyari kay Glenn Cobontin at yung dito kay Johnson, yung import ng Rain or Shine na nagkatamaan talaga. At sabi nga nila, yan ang dahilan kung ba't malamang magkakaroon ng mga suspension dito. Kung ano pa man yung maging desisyon, sa tingin ko dapat din na imbestigahan yung mga referee dahil hindi naging maganda yung officiating doon sa game ng TNT at ng Rain or Shine. Medyo tumagal yung game dahil nung first half, puro review. Konting bangga lang, nire-review na ng mga referee. Pagdating naman second half, baligtad. Masyado silang naging lenient o pinabayaan yung sobrang daming contact at nangyari nga, iyon, nagpang-abot itong si Cobontin at si Johnson. Kung ano pa man yan, sa tingin ko si Coach Chot Reyes, marami kailangan ayusin dito sa laro di Bolbol, lalo na doon sa kanyang pagbaba sa transition defense. Kaya nga sa tingin ko, mukhang kinakailangan din na magkaroon ng adjustment yung TNT. Lalo na at alam naman natin na yung mga teams ngayon, talagang magiging matindi ang laro nila. Lalo na pag nakaharap itong si Bolbol. Dahil syempre TNT favorite. At hindi natin kinakailangan din palampasin na itong TNT locals, particular na si Jordan Heading, hindi masyadong nakapag-contribute. Actually, na zero nga. So, mas maganda dapat meron silang solid numbers mula sa mga local players nila. At dito, kitang-kita mo na iniinda nila yung pagkawala nitong si Poy Eram dahil sa injury at ito si Kelly Williams. Nilagay nila sa reserve list. Yung problema nga, kulang sila sa center sa kasalukuyan pag wala si Bolbol.